bigay sa atin ng pagtuturo. Amen po. At ito ay direkta rin po sa ating mga paggawa, sa ating paglilingkod at sa ating pagministeryo. So, malimit po, nabanggit nga ito sa Biblia na tayo daw ay mga heirs or tagapagmana ng ating Diyos. Amen po. Tagapagmana po ba tayo? Amen po, no? So, tayo po ay tagapagmana. At makita nga natin doon na Panginoong Hesus mismo, sabi nga ng Panginoong Hesus na mapalad daw yung mababang loob sapagkat kanilang mamanahin ang daigdig na ito. So, yan, siguro po bilang mga mananampalataya, nandun po yung ating kababaan, kababang loob na talaga naman na from time to time tayo binabago from glory to glory sa ating Panginoon. So ano po ba ibig sabihin nito sa Biblia pag tinatawag po tayo tagapagmana ng Diyos? Bilang mga anak ng Diyos ay tinuturing niya ay nilaan niya ang isang pagpapala sa atin. Hindi lang sa mundong ibabaw na to ang pagpapala kasi kung minsan yung pagpapala kasi yung ano lang yung material things lang Pero ang pagpapala kasi sinasabi ng Panginoon dito is yung yung sa hinaharap. At ito nga yung malimit na binabanggit doon sa mga nangangaral dito sa pulpito, nangangaral dito sa Biblia na upang ituon yung ating pananampalataya at ang pag-isip natin at damdamin natin doon sa hinaharap na pagpapala na yun yung pinangako ng ating Panginoong Hesus. At yung magsimula nga tayong magbasa doon sa Hebreo, no? Sabi nga doon, sa verse 5, hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutan at sanlibutan ang kanyang likhain. May napansin po ba tayo doon? Napansin po ba natin kung paano binanggit bago pa man likhain ng sanlibutan? Buo na po ang puso't isip ng Diyos na hindi sa mga anghel pinapamahala ang sanlibutan. Amen po ba? So, mga anghel po ang tawag sa bagong tipan. Diba? Makikita po natin yan doon Sa pagkalahatan, nilikha ng makalangit, ang equivalent po nito sa Old Testament, kung ating titingnan, yun po yung tinatawag na Elohim. Familiar po ba sa atin yung word na yun? So, itong mga anghel daw pala sa New Testament, ang equivalent noon sa Old Testament ay tinatawag silang Elohim, mga Elohim. So, hindi sila mga tao bagamat may pag-iisip, may damdamin, at sila din ay magpapasya. At sila din nilikha ng Diyos na kawangis ng Diyos. At tawag mo po sa kanila ay mga Elohim doon sa New Testament, mga kapatid. Amen po? Nakasunod po ba tayo? So ito po yung pagkalahatang taguri na tinatawag na dito sa kanila na mga anghel. At doon sa verse 5, sabi nga doon, hindi sa mga anghel o Elohim ang pinapamahala ng Diyos ang sanlibutan ng kanyang likhain, mga kapatid. So ang sanlibutan ay aming tinutukoy, sabi nga dito sa verse 6, sa halip ay ganito ang sinasabi ng isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang inyong pangalagaan? In the verse 7, sa daling panahon, siya ay ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. At ano po yung ibig sabihin nun? Na siya ay ginawa ng mas mababa. Doon pa po sa doon po sa sabi nga doon, siya ay ginawa mong mas mababa pa kaysa mga anghel. Kasi sino yung kinukumpare? Yung tao. Diba? Yung tao kinukumpare sa Elohim na tayo ay mas mababa sa nilikhang makalangit ng Diyos. Pero, tayong mga tao, mas espesyal tayo kung i-compare sa nilikha ng Diyos sa lupa.
Yung mga, iba, mga hayop, yung mga nilikhang nasa lupa, tayo yung mas espesyal. Pero kung pag-usapan natin yung nilikhang makalangit o Elohim, tayo yung pinakamababa. Nagis po natin, mga kapatid? So, kaya nga ito yung ano natin kaya bigyan natin ito ng diin kasi nga medyo magulo kasi ito dito sa Psalm at saka sa Hebrew kung paano nila kinukumpir ng Apostol Pablo. At sabi nga dito, kasi nga pangaral dito sa Hebrew sapagkat ito ang mga Kristiyanong Hebrew ay gustong manumbalik sa pagsamba doon sa mga anghel nung panahon na yon. At ang sabi ng Apostol Pablo sa kanila, sandaling panahon na ang tao ay ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel at kasama po roon ng ating Panginoong Hesukristo. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati o kaluwalhatian, sabi nga at pinapasakop mo ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. So ibig sabihin po, sa ilang panahon ay mas mababa yung nilikhang tao sa mga anghel, kaysa mga anghel. Ngunit, sabi doon, darating yung panahon na siya'y puspusin ng dangal at luwalhati at ipapasakop sa kanyang kaharian ang lahat ng bagay. At ito po yung direct quotation ni Apostol Pablo doon sa mga Hebrew, doon sa mga awit na matagpuan natin doon sa sinulat ni David, kung ating makikita doon sa awit 8, ayan. Sabi nga doon sa verse 3, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at ang bituin ng iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Then sa verse 5, sabi doon, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. O dito na nagkaroon ng kaya nga binigyan ko ng kanina yung definition kanina, yung anghel, yung Elohim, na which is kung sa Old New Testament is mga anghel. Amen po? Pero dito, sabi dito, nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. May napansin po ba tayo dito? Napansin po natin itong saling ito na ini-emphasize natin sapagkat ang saling ito ay nilikha mo siyang mas mababa sa iyo ng kaunti. Kung ating babasahin, parang kinukumpir tayo sa Diyos, na tayo mas mababa ng kaunti sa Diyos. Pero hindi po yan totoo. Dahil napakalayo po yung ating agwat sa Diyos at saka sa mga tao. Kanino yan kinukumpir dito sa verse na to? Ipinukumpir to doon sa mga nilikhang makalangit. Yung mga tao na mas mababa tayo ng kunti doon sa mga nilikhang makalangit. Pero kung ating babasahin dito, ng diretso lang na hindi natin naalamin, nilikha mo siyang mababa sa inyo ng kaunti. Ng kaunti. So, ibig sabihin, kung di natin ipalalalimin at di natin aralin, akala natin na tayo ay kinukumpara doon sa Diyos o kataas-taasang Diyos. Amen po? Naguluhan po ba tayo mga kapatid? Maunawaan din natin yun, no? So, sabi nga doon, na ito po kasi yung inihambing ni Yahweh, no? Na kung ating makikita dito, na ang tao po ay hindi inihambing kay Yahweh. Yahweh na kataas-taasang Diyos. Talagang napakababa po natin kung i-compare tayo sa Diyos. Kasi nga ang Diyos ay, ano bang Diyos? Ano ba yung kategorya ng Diyos ng Yahweh Elohim na ating nakilala at ating sinasamba? Siya ang Diyos na walang katulad. Amen po? Siya ang Diyos na kataas-taasang Diyos na sino man sa silong ng langit at sa lupa, wala siyang katulad dahil siya ay kataas-taasang Diyos. At siya yung tinatawag na Yahweh Elohim. Na siya yung lumikha ng nilikhang makalangit, which is tinatawag din siyang mga Elohim, mga kapatid. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Makikita natin yan doon kung paano natin maintindihan. So sabi nga, ang Elohim na si Yahweh, pero siya ay bukod tangi sa lahat ng Elohim.
Siya ay lumikha ng iba't ibang Elohim. O tingnan natin, yung Yahweh Elohim, siya yung lumikha ng iba't ibang Elohim. Na doon tayo inihambing. Kaya tama po yung salin ng Hebrew na sinusulat ng apostol, mga kapatid. Malinaw na po ba tayo doon? So, kaya nga binigyan ng sendin kasi nga mas malinaw yung sinulat ng Hebrew kasi nga kinukumpara tayo hindi sa kay Yahweh Elohim kundi doon sa mga nilikhang makalangit na tinatawag ding mga Elohim. Amen po ba? Nakasunod po ba tayo? So, upang higit nating unawaan, no? So, sabi nga dito, basahin natin doon sa Hebrew. Basahin muna natin doon sa mga no? Doon sa awit, paano ba binaybay doon sa next slide po. Sabi nga doon, for we have made, doon sa next slide po si Sano. Ayan. Kung mababasa natin, mga kapatid, for we have made Him lower than the angels. So, makikita po natin doon, di ba? Malinaw po na sinasabi doon na for we have made lower than the angels, the little angels. At kung pagmasdan po natin, ang word na angels ay word na, ang sabi doon, Mi Elohim, doon sa taas. Kung ating makikita, ayan, Mi Elohim. So, ibig sabihin po, mga kapatid, so tama po yung salin doon sa angel o anghel noon sa Hebrew nga na sinasabi na sabi nga doon na mas mababa pa kaysa mga anghel. Kung balikan natin yung verse kanina na ating binasa doon sa Hebrew. So ito naman ay parang siya, yung parang proof ba na yung Hebrew, yung sinusulat ng apostol sa Hebrew ay ang pinapatungkulan doon ay kinukumpara yung tao doon sa mga anghel which is na created by Yahweh Elohim, yung taas-taasang Diyos natin, mga kapatid. Amen po? So ano lang po tayo, maano din na po natin ito, mga kapatid. So, sabi nga dito na mas mababa tayo, mas mababa tayo sa nilikhang makalangit. Sino kasama doon? So kasama doon yung unang-una kasama doon yung ahas. Baka naman sabihin nyo, disclaimer na po, baka si Kuya Edgar nagsabi na mas mababa pa daw tayo kaysa ahas. So makikita natin yan kung bakit. So ang ahas, ano ba yung tawag doon sa ahas? Siya yung tinatawag na Nakash, di ba? Siya yung tinatawag din na Satanas, siya yung tinatawag na Diablo doon sa. So yun. So mas mababa talaga naman tayo doon. Amen po? So sa mas mababa din daw tayo sa mga kirubin, sa mga sirapim, at sa mga nilikha ng Diyos. Amen po. So nakasunod po ba tayo, kapatid? At kung ano-ano ang mga taguri doon, di ba, nilikha ng makalangit at ang lahat ng iyon ay mga Elohim na mas mababa tayo doon, mga kapatid. Pero ito yung kasi yung trivia eh. Kung mababa tayo sa lahat ng created ng mga nilikhang makalangit, pero tayo naman yung binigyan ng pamahalaan ng ginawa, ang nilikha ng Diyos para tayo ay mamamahala. Di ba? Ito po yung mas kaya nga, parang kung titingnan natin, tayo yung pinakamababa sa mga nilikha ng Diyos na makalangit, pero tayo naman yung pinapamahalaan sa nilikha ng Diyos dito sa lupa, mga kapatid. So nakikita lang po ba natin doon yung ariglo ng paglikha ng Diyos na nilikha niya yung mga nilikhang makalangit, yung mga Elohim, tapos nilikha niya yung daigdig, pagkatapos nilikha din niya yung tao. At ang paglilikha niya ay disenyo ng mas mababa. Kung tutusin doon ay ang mga Elohim dapat yung mamamahala. Pero sa atin, ipinapamahala yung mundo na to, mga kapatid. Nakasunod po ba tayo? So, ngunit doon, sa tao na yon, binigay ng Diyos yung kapamahalaan. At hindi po sa sariling lakas natin, di ba? Nung una, di ba, binigay talaga yung kapamahalaan. Sa kanino? Sa kay Iba at sa kay Adan. Pero yun, makikita natin yan. Bakit hindi nagtatagumpay? So sabi nga doon, gawa po nung tumalipod na si Adan at 10 ng kanyang mga lipi,
ng Diyos, kaya nawala yung kapamahalaan ng tao. Amen po. Dahil sa kanyang pag-imagsik. So lahat na nung makakabalik sa Diyos ay mananatili hanggang wakas. Naka-reserve po yan mga kapatid, no? Yung lahat daw na makakabalik sa Diyos ay mananatili hanggang wakas, sa kanila yung dangal at kaluwalhatian kasama ang Panginoong Jesucristo upang pamahalaan yung nilikha ng Diyos. Yun po yung nais ng Diyos. Na maibalik niya yung dati niya layon, mga kapatid. O layunin sa kanyang paglikha sa mundong ibabaw, mga kapatid. So kaya po, ito po yung babala doon sa bagong Jerusalem na titingnan nga natin dito, tinatahanan ng Diyos na dito siya mananahan, at ang sabi nga sa Revelation na makapiling na niya ang kanyang Diyos at sila'y magiging bayan ng Diyos. Nakita niya sa Revelation 21, di ba? At makikita din natin doon na sa kanilang Diyos, yung makasama natin face to face pagdating ng panahon. Sinabi ko yan sa Revelation, mga kapatid. Ito lamang naman ay background lang doon sa ating pag-aaralan ngayon kasi nga medyo yung ating pag-aaral sa umagang ito, mga kapatid. So yun po yung laging direksyon ng pangaral na naputol kasi yung pag-uunawa doon sa mananampalataya na hindi nakarating yun sa tulo ng mithiin ng Diyos. Dapat yung mithiin ng Diyos ay kumbaga diretso lang. Subalit doon sa pag-imagsik at pagtalikod o pagkabagsak ni Adan ay nawala po yun, mga kapatid. Amen po? So ano po ba yung doon? Ano po ba yung nais ng Diyos sa atin? Wala naman po ibang nais ng Diyos sa atin kundi tayo ay makapanumbalik sa Kanya, mga kapatid. Na maging tagapamana tayo pagdating ng panahon. At yun po yung ating pag-aralan, mga kapatid. Ang sabi nga doon, unang katanungan, bakit nga po ba itinuturing na tagapamana o heirs ng Diyos? Bakit nga po ba? Sapagkat ito ang nilayo ni Yahweh ng kanyang likhain ang tao. Wala po siya ibang layo, mga kapatid. Well, nung una, sabi nga doon, nabanggit na rin kanina na sapagkat ito ang nilayo ni Yahweh ng kanyang likhain ang tao. Nabanggit naman po talaga doon na simula pa lang, yun na po yung nais ng Diyos. Yun talaga yung layunin ng Diyos. Kung tanungin natin ang angel, sabi nga kung yung mga faithful Elohim, kung tanungin natin kung ano yung layunin ni Yahweh, ano ba yung purpose ko dito sa mundong babaw na to? May purpose po ba tayo, mga kapatid? Tanungin natin, yung Diyos na, ano purpose na po, Lord, dito sa mundong ibabaw? Isa lang naman po yan, mga kapatid. Ang purpose po ni Yahweh sa iyo o sa atin ay maihanda tayo, magamit tayo, magsimula tayo sa paglilingkod sa Kanya upang pagdating sa walang hanggan, nakahanda tayong gumawa ng kapamahalaan na yun po yung Kanyang unang layunin o minsan ang layunin sa atin, na pamahalaan yung Kanyang lahat na creation, mga kapatid. Sapagkat wala pong aksidente, mga kapatid, sa ating buhay, no? Wala po na sabihin natin na hindi, ano lang naman bahala na, basta ako okay lang ako. Hindi po ganun, mga kapatid. Alamin natin kung ano ba talaga yung nais ng Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Ano ba yung purpose ng Diyos? Bakit tayo nandito sa panambahang ito? So may purpose po ang Diyos. Amen po? So, kasi kung titingnan natin kasi yung purpose natin, hindi po natin kasi makikita at hindi po natin yan hindi natin maarok Pero kung ating ipagkatiwala sa Diyos, sabi nga doon, lahat ng bagay na yan ay mangyayari talaga sa atin. At ito naman yung mga nangyayari ngayon from time to time, no? Di ba? Meron na pong mga iba't iba ng mga nangyayari sa ating mundo, pero still, nandoon pa rin yung ating pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Lalo pa nga nating inaasam yung dapat lalo pang maging mainit yung ating paglingkod at pananampalataya
sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil nga, ang layunin po ng Diyos ay magagamit tayo at may handa niya tayo sa layunin na yun pagdating ng panahon. Amen po? So, paano po bang malalaman? So, ano nga po ba ang tao para sa Diyos? Sabi nga dito, malinaw, sumusulat kung ano ang taong nilikha ni Yahweh. Ang daigdig na nilikha niya upang maging tahanan niya at ng lahat ng nilikhang makalangit o Elohim. So, magpasawalang hanggan ay pinapamahala sa mga tao. At ito ay sa kabila ng katotohanan na ang tao ay nilikha ng higit ng mababa kaysa Elohim. So, yun nga yung ating pag-ano kanina, no? Kaya nga binigyan natin din yung unang verse pa lang kasi nga, ito kasi yung ito kasi yung nais bigyang linaw doon sa ating topic sa umagang ito. So, pasawalang hanggan at sa Kanya ay pinamahala sa tao at sa mga tao. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. So, ito po sa kabila ng katotohanan, ang tao ay nilikha ng mas mababa kaysa mga anghel o sa Elohim. Ito po ay ariglo ng Eden noong unang panahon. Kung mapagmasdan ninyo ang Eden, nandoon si Yahweh, nandoon naman yung Diyos. Nung time na yun, pagkatapos niyang i-create yung kanyang creation, di ba? Nandoon siya. Meron din po siyang kirubin, nandoon din po yung binanggit ng mga serapin, di ba? Seraphim, di ba? At doon din po yung Eden, at nandoon din po yung nakas. Yung nga sinasabi ko kanina, yung ahas, na tinuturing din natin siyang diablo, or naging dragon, or naging satanas. So mga kapatid, so later on po atin po yung makikita kung ano ba talaga yung nais ng Diyos. No, sabi nito, ito po yung ariglo ng Eden, subalit hindi ito ariglo ni Yahweh sa walang hanggan. Magkaiba po. Kasi, bumagsak nga sila doon sa Eden, hindi nga nagtagumpay. Kaya nais ni Yahweh ay baguhin niya uli yung ariglo na yun, same na layunin, pero iba ng kapamaraanan dahil nasa ating Panginoon Jesus. At yung Eden na yun ay pasimula lamang. Kaya sabi nga niya, di ba, gawin niyo, sakupin niyo ang buong mundo, sapagkat pagka nasakop niyo yan, doon na darating yung wakas. Ano yung wakas na yun? Yung kalwalhatian at karangalan ng mga lipi ni Adan upang sila ay maging kasama ng ating Panginoong Jesucristo at maging tagapamahala. So yun po mga kapatid. So, ang layon po ng Diyos ay inatasan ng tao bilang mga anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung malinaw na layon ng Diyos. Ngayon, kasi nga, wala na siyang ibang kaparaanan eh. Yung kaparaanan lamang niya ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga ang Panginoong Jesucristo, siya lamang yung makakapagligtas ng sangkatauhan, mga kapatid. So, hindi katulad ng isip at hindi lang katulad ng damdamin, hindi katulad ng kalwalhatian, ng maluwalhati tayong kasama niya. Yun po yung ating asamin. Na tayo magkasama pagdating ng panahon, kasama natin ang Panginoong Jesucristo, na maluwalhati natin ang Diyos kasama ang ating Panginoon. So, at pamahalaan yung buong daigdig na nilikha ng Diyos para sa Diyos. So, anong dapat natin gawin? Ano po bang sinasabi doon sa Hebrew 5? So, balikan natin yung ating binasa kanina. Sabi nga doon sa verse 5, hindi sa mga anghel pinamahala ng Diyos ang sanlibutan, kanyang nilikha o likhain ang sanlibutan ng ating tinutukoy. So, may kita nga natin doon na hindi sa mga anghel at hindi kay Michael, di ba? Hindi kay Angel Gabriel, hindi po yun. So, nilikha po niya para sa mga tao, mga kapatid. Ganun po, pinapamahalaan ng mga tao. So, kung ating makikita doon na nag-iimagsik din yung mga anghel, yung mga dahil sa ano na yun, kapamahalaan ng tao, parang sila din mismo ay nag-iimagsik din po sila, mga kapatid. At makikita nga natin doon na walang kumbaga,
Kaya nga siguro yung ahas, isa din yun eh. Isa din yun siya na binigyan niya ng, ano yan, sinusubok niya yung tao. Kasi kung tutusin niya, makikita kasi niya, mas mataas pa ako nito eh, bakit sa kanya ito pinapamahala? Di ba? Pero yun lang naman ay ano lang yan, kung ano, akin lang yan, parang ano ko lang ba, habang inaaral ko, parang ano ko lang ba. Kasi nga, sila ay ano sila, katas-taasan sila nilikha ng Diyos eh, kasama sila sa mga nilikhang makalangit eh. Kaya nga tinin niya yung tao, sige nga para sabay-sabay na tayo. Wala na sila, hindi naman sila makapamahala kasi nga, dahil nga sa ginawa nung, dahil nga na-tempt na sila at na-call sila doon sa pagkakasala. So nawala ngayon ng kapamahalaan ay minsan ang ipinagkaloob sana ng tao, mga kapatid. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, hindi pa rin tayo pinabayaan. Ay, kita natin yan sa drawing natin, sa sunod na. So ano po bang sinasabi doon? Nakasunod po ba tayo, mga kapatid? So kung ating makikita doon, basahin natin sa Genesis 26, no? 26:8, sabi nga doon, pagkatapos sabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa ipapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o malaki o maliit. At sabi doon sa verse 27, nilalang ng Diyos ng tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Anong nilalang ng Diyos? So wala pong sa gitna, no? Isang lalaki at isang babae lang yung nilalang po ng Diyos. At sila ay pinagpala niya. Sabi nga niya, anong sabi niya? Sabay-sabay natin basahin. Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. So yan po yung ariglo doon sa Eden. Nung pasimula pa lamang, mga kapatid. Nilikha ng Diyos. Pagkatapos ng malikha niya ang lahat, ay lumikha siya ng tao ng kanyang kalarawan o kawangis. Katulad ng mga Elohim na kanya rin mga nilikhang makalangit, mga kapatid. Pero itong taong ito yung hindi Elohim, ha? Kasi nga, si iba tala yun eh. Binigyan natin ng klaro para hindi tayo magkaroon ng confusion ba, di ba? Yung mga nilikhang makalangit, yun po yung mga anghel nga, di ba? Kasama doon yung ahas. Tayo naman, yung taong create ng Diyos, hindi tayo kasama doon sa mga tinatawag na Elohim. Tao tayo, mga kapatid. At sabi nga dito, na meron tayong katawan, meron din tayong, di ba? Mga physical things, meron tayo. At yung taong yun ay ginawa niyang tagapamahala sa lahat ng nilikha. At yung nilikha niya ay yun para magparami. Nilikha silang isang babae at isang lalaki. So ano po yung nilikha? Isang babae at isang lalaki. Diba? So dati po kasi, diba, pag in-emphasize po natin, parang isa lalo sa ating panahon ngayon kasi diba, marami na po kasi mga biro namang sekta na nagkakasal na sila ng mga same-sex marriage. So parang sa atin din po, parang very sa atin, nakaka-challenge po sa atin bilang mga mananampalataya, mga kapatid. So wala pong in between, no? Lalaki at babae, either ikaw ay lipi ni Adan o either ikaw ay lipi ni Eva or sa babae, mga kapatid. So may purpose po yun. Ano po yung purpose? Upang magpakarami kayo at punuin ninyo ang daigdig. So doon po sa mga nalilito, mga kapatid, no? May mga tao pa rin nalilito ang bagay. Ano ba talaga yung katayuan ko? Di ko pa alam. Ba? May mga ganoon pa rin tayo. So isa lang naman po yung sasabihin nun, ba? Sabi nga, pag mag-isa ka lang sa kwarto, maghubad ka lang daw lahat eh. Titingin ka sa salamin, ano ka ba? O ikita mo yung sarili mo doon kung ano ka. So, ito po yung makikita natin, mga kapatid, no, na talagang yun po yung nais ng Diyos. Hindi nga natin alam kung saan nagagaling yung mga bagay na, pero hindi na po natin alamin kasi alam naman po natin na ang Diyos ang higit nakakaalam sa mga bagay na yung mga kapatid. Diba sa mga, yung katulad na sa anak ko, yung unang, ng panganay ko, yung unang niluwal, diba nakalagay doon?
baby girl, man daw. Di ba? Tapos yung pang-last ko naman, baby boy, man daw. So doon pa lang, nalalaman mo na kung boy ka talaga or girl ka talaga. So wala na kung ano doon. Amen po? So, ganyan po yung ganyan po yung layo ng Diyos sa atin. Huwag po tayong mag-confuse, no, na ano ba talaga yung layunin ng Diyos sa atin. So, simula pa lang ay talagang napakaganda po yung layunin ng Diyos sa atin. So, sa next slide po, ang layo at disenyo ng Diyos para sa mga tao. So, ito na po yun, no? So, ang layo ng Diyos, bakit nilikha yung mga tao? Pang punuin ang daigdig at pamahalaan nito ang Eden. Sino po ba yung nandoon? Nandun nga si Yahweh, nandun yung Yahweh Elohim, nandun din yung ating Yahweh, yung mga Yahweh makalangit, yung mga nilikhang makalangit, at nandoon din yung mga lahat ng mga kanyang creation, yung mga na-create po niya, mga kapatid. At ang sabi nga niya doon ay natasang palawakin ng Eden. Yun po yung nais ng Diyos. At nakikita nga natin doon sa unang araw, diba, kinrate niya, hindi at night. Tapos pangalawa, yung waters above. Then pangatlo naman yung mga kalupaan. At yung pang-apat naman yung araw at saka yung buwan sa gabi. At yung mga panglima, yung mga ibon, diba, na mag-roll doon sa mga ipapawid. At ganoon din po yung sa 6, yun na yung pag-create natin doon sa after nag-create na yung mga animals at pinangalanan niya lahat yun, diba? At create na po tayo mga kapatid, man and woman. At sabi nga dito, pagkatapos na nagpahinga, at sabing gano'n, ang ibig sabihin po nito ay lumuklok si Yahweh sa kanyang trono upang pagmasdan niya ang kanyang ginawa. Inatasan na niya doon sa mga taong pamahalaan ang ginawa niya ng kanyang pangalan. Hindi po ibig sabihin na talagang siya, yung parang physically na namahinga siya, natulog siya kasi napagod siya doon sa kanyang ginawa. Hindi po. Ibig sabihin lang po, niluklok po niya ang kanyang sarili doon sa kanyang trono upang pagmasdan yung kanyang ginawa. Para bang, ito na yung ginawa ko. Parang nagtayo ka ng bahay, tapos natapos mo na ngayon, di ba? Parang, mapipil mo, praise the Lord. Kasi nga, sa tagal-tagal naman, 30 years ko itong, nandoon na. Para bang ganon yung kanyang, ba. At yun, hindi na siya namang problema dahil meron na siyang pinagkatiwala na niya. Kanino pinagkatiwala? Sa mga tao, mga kapatid. Amen po? Pero sa ating panahon ngayon, sabi na, nagpahinga nga ang Diyos, tayo pa kaya, di ba? Mas magpahinga tayo, di naman tayo sumasamba, nandoon lang tayo sa pabila, di ba? Na kung ano-ano yung ating ginagawa. Pero praise God, mawala naman po tayo doon kasi na tayo naman ay mga Kristiyano na. Pero pag hindi tayo mga Kristiyano, yung pahinga talaga ay talagang literal na pahinga at mag-shot-shot doon sa, di ba? Tagay-tagay ba? Yun po yung pahinga, kung hindi pa tayo mananampalataya. Pero kung tayo ngayon, dito na sa Panginoon, mamahinga tayo, kasama natin ng Diyos. Amen po? So, ayun po, mga kapatid, sa karurukan, supposedly, ang mga naghahari pa ng Diyos dito sa mamagitan ng tao. At yun po, yung panunukso ng ahas, kaya nga kung ating mga kapatid doon, talagang nagano yung ahas kasi nga, kung talagang ikaw pinagkatiwalaan ni Yahweh, sige, tuksuhin kita ngayon. At nagtagumpay nga siya. Di ba? So, sa next slide, ano po bang nangyari doon? Sabi nga doon, hindi totoo yan. Paano ba tinutukso yung tao? Bakit ba natutukso sila? Kasi nga, sila na yung pinagkatiwalaan sa Pero bakit natutukso? Kasi ang sabi nga dito ng ahas, ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo sa bungang yon ay makaunawa kayo. Kayo ay magiging parang Diyos at nalalaman ninyo ang mabuti at masama. Itong Diyos na naman ito na sinasabi, hindi po yung kataas-taasang Diyos. Kasi hindi naman po tayo pwede ikumpara nga sa Diyos Yun yung mga nilikhang makalangit na naman. Nakikita ko ba natin? Yun po kasi yung kakaibahan doon. Dati di ko nga rin naintindihan ito Basta Diyos, capital letter. Bakit pa naging capital letter yan? Kasi nga doon sa Hebrew at Greek, yung text naman talaga doon, katulad sa ating binasa kanina, isa lang po yan, walang big letter, walang ano lang siya.
pare-pareho lang po siyang small letter. Hindi po natin malaman kung Diyos ba siyang malaki o Diyos ba siyang maliit. Basta Diyos, kinakapitalize na nila. Pero kung ating titingnan, yun po, kung ating babasahin at kung ating nanamnamin at kung ating intindihin, yun pala yung kaibahan mga kapatid. Amen po? Nakasunod po ba tayo mga kapatid? So yun po no, kasi nga doon, walang sinipulon, wala ding tuldok, wala ding kama, wala pong ano, tuloy-tuloy po yung pagkasulat niyan. Kaya nga lang po, yung pag-translate na sa atin, yung tinatranslate na po ng mga ano, ay Diyos, pag mag-Diyos, parang ganun ba? So, nagkaroon po ng ganito, kaya nga mayroon tayong pag-aaral mga kapatid. Amen po? Kaya nga mayroon kung ating babasahin, hindi lang tayo basa ng basa, kundi atin din pong aralin. Atin din pong saliksikin, bakit ba ganito, bakit ba ganyan, mga kapatid. Amen po ba? Nakasunod po ba tayo mga kapatid? So, yun po yung ano no, sabi nga doon, yung gamit ng word na yon. At di na natin yan titingnan sa Greek at doon tayo sa next slide. Sabi nga doon, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao. Diba? Sino nagsasabi niyan? Sa verse 22, kung ating makikita, sinabi ng Panginoong Yahweh. Sino nagsabi ngayon? Ang Panginoong Yahweh. Kataas-taasang Diyos. Amen po ba? So, malinaw po yan na siya talaga yung Diyos. Kasi siya yung kataas-taasang Diyos. Katulad na natin ng mga yan, ng mga tao. Sabi nga doon, ito yung Elohim na capital letters na naman. Sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. Sino yung kinukumpara niya? Yung mga Yahweh Elohim na maliliit. Mga nilikhang makalangit. Hindi yung manlilikha, kundi yung nilikhang makalangit. Mga kapatid, amen po? So yun po, yung paano po siya tinutukso, sabi nga doon siya, sino yung kausap niya? Yun po yung Yahweh Elohim na katulad nila yung mga tao. Amen po ba tayo mga kapatid na talagang binibigyan natin ng diin yun, no? Naunawaan po natin at naintindihan natin mga kapatid. So, paano ba sila tinutukso ng ahas? So, makikita nga natin doon na di naman sila talaga tinukso na maging katulad ni Yahweh Elohim, yung kataas-taasang Yahweh. Hindi po ba natin alam na sabi nga, diba, wala naman kung paano tayo kukumpara ng ahas doon sa Yahweh Elohim na yung kataas-taasang Diyos. Na ang Diyos naman natin, walang katulad. Lagi nga sinabi na, ikaw ang Diyos, walang katulad. Ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Diba? So, paano tayo ikinukumpara? So, hindi tayo talaga doon, mga kapatid. Kinukumpara tayo doon sa nilikhang makalangit o Elohim, pero hindi siya yung Yahweh kataas-taasan ng Yahweh Elohim, mga kapatid. Amen po ba? Hindi po ba tayo naguguluhan, mga kapatid? Nakasunod po ba tayo? So, then pagkatapos kasi noon, ano nangyari? Dahil nga natukso sila, so hindi po natin alam, no, kailan magiging katulad ni Yahweh Elohim sapagkat ang Yahweh Elohim ay walang katulad, di ba? Wala po siyang sinumang pwedeng ihambing sa kanya dahil siya yung mataas-taasang Diyos. So alam po yan ng mga talagang nanampalataya. Baga, alam po yan ng talagang Kristiyano na ang Diyos naman talaga ay walang katulad. Yun po yung ating kakilala sa kanya. So every time po na ipinapangaral natin ito, makikita natin mga kapatid kasi marami pang pag-aaral ng ganito, no? Nawa, hindi tayo magsawa doon sa pakikinig at bigyan natin ng pagkaintindi at kung meron tayong hindi maunawaan, pwede naman natin i-research, pwede din tayo magtanong mga kapatid. So, makikita natin natin doon na ang ginawa po ni Adan o ginawa ng pag-team doon sa time na yun ay nag-repeating lang sa ating ginawa din sa ating buhay ngayon, parang repeat and repeat lang po yung pagpanunukso. Diba? Pinairal niya kung kanyang gusto, diba? Ano ba yung nais ng Diyos? Bakit pa? Nais ng Diyos ito pero ginawa ng tao ay kakaiba. Amen po? At hindi po doon na sasabihin natin na dahil kasi doon sa puno, wala pong sinasabi ng puno ng ubas o ano, wala po Halaman lang siya. Hindi po nalaman kung anong puno, pero hindi naman po tayo nagpupokus sa puno Yung ang focus po natin doon, yung kaisa-isang utos ng Diyos. Ang kaisa-isang utos ng Diyos ay huwag
kainin. So kung ilagay din natin sa halamanan na huwag kainin at sinuway niya, so pinairal niya ang kanyang gusto. At hindi gusto ng Diyos. Amen po ba? Nakarelate po ba tayo kung minsan, di ba? Mas napapairal natin yung gusto natin kaysa yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Yun po yung mga nangyayari. So pag ganun po yung mangyayari, tiyak na mayroon pong kahinatnan. Paano po bang nangyayari nila? Nawala po si Yahweh doon sa kanilang talagang pinalaya sila sa Eden po. So ulitin po natin malinaw na lalo pa sa ating mga taga-GF dito, di ba? Iba kasi yung turo natin, baka sabihin naman, iba kasi yung turo nila eh. Kasi yung halos pero kakaiba po talaga kasi nga talagang mas binigyan natin ng diin yung mga ano na yun, mga bagay na yun mga kapatid. Pero tayo naman ay nandoon lang talaga nakabase sa Biblia mga kapatid. Hindi lang po tayo gawa-gawa ng turo na hindi naman natin binabasa o binabatay doon sa Biblia. So, sabi nga dito na ipinangaral, kung lagi natin ipinapairal yung gusto natin, sarili nating wisdom, di ba? Nasa malinaw at hayag na kalooban ng Diyos, yung lagi nating parang ayaw ko dyan kasi ito yung gusto ko eh. So kahit na nahayag na nito, di ba? Kahit na yung Bible study natin kahit yung bagong convert kahit yung mga naghahayag ng salita ng Diyos, kahit yung mga elders, kahit yung mga apprentice elders, nasabihin natin kung minsan na mas magaling pa ako dyan, mas apat ako maniniwala. It doesn't matter po mga kapatid. What matters most is ihayag ang kalooban ng Diyos doon sa nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit pa newly convert na siya, pag sinasabi niya, at ito hindi na mula sa kanya, ito ay mula sa Diyos. Minsan, di ba, merong dating sa atin. Nakaranas na po ba tayo na bagong ka-convert lang po niya, bagong naburamid lang siya, pero kung nagsalita siya kung minsan sa atin na parang tumakbo sa ating puso, yan ba yung binabasihan doon sa tagal? Hindi po. Kasi nga, ano man yung kalagayan, ano mang sitwasyon, pag yan ay talagang sinasabi, kalooban ng Diyos, ang kanyang sinasabi, na ito'y magbigay sa atin ng koreksyon, magbigay sa atin ng pagtutuwid, o pagtatama, o pagbabago sa ating buhay. We need to accept that mga kapatid. Amen po? So, ano ba yung in-expect ng Diyos sa atin mga kapatid? Diba kasi kung minsan sabihin, binibless tayo, binibless ako ni Lord. Sabihin natin, anak ako ng Diyos. Lumakad ako sa gabay ng Diyos. Tapos kung ating makikita sa ating mga ginagawa, taliwas naman doon sa nais ng Diyos. So, nilil lang po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Sa next slide po, ano po ang nangyari doon? So, nawala na po, di ba? Kaya nga dahil sa ninanais na maging Elohim, nangyari po, di ba? Nawala sila sa Diyos. Wala na. Pinabayaan sila ng Diyos ngayon. Kaya nagkaaway-away na yung dapat yung mga layon, yung degree na yan, tayo yung namamahala yan. Ngayon, takot na tayo. Kahit ipis nga lang, takot tayo eh. Minsan, di ba? May ibang tao na talagang sobrang takot sa ipis. Kahit ipis, talagang makasigaw, wagas. Di ba? Pero yung mga layo na yan, dati tayo yung namamahala dapat yan. Pero ngayon, baliktad na. Takot na tayo. Amen po? So, nawala na yung pangangasiwa ng Diyos sa kanila. Nabayaan sila ng Diyos. So, yung tao ngayon ay he took it upon himself. Namumuhay siya sa kanya sariling gusto. Gawin niya ang lahat ng kanyang ginawa sa daigdig. Walang we are free to. Ano man yung ating gagawin, pakialamanan, buhay ko ito eh. Ay, mga ganun pa tayong mga na-encounter. Look at what happened doon sa tao dahil pinabayaan nga ng Diyos. Sa next slide po, anong nangyari? Ayun. Ang bunga sa maling pagnanais. Nagkawatak-watak po yung ginawa ng Diyos, mga kapatid.
Ayan po ang nangyari, no? Nagkagulo-gulo sila, nawala na yung ariglo, na pati yung sabi ni Pablo, na pati yung sanlilikha na ay dumating, umuulo pang dumating, na yung wakas at kapayapaan, yung anak ng Diyos. Sabi po niyang ganon. So, yan po ang nangyari. So, anong dapat gawin? And this is what happened, we see all around us sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Sa mundong ibabaw na to, talagang talamak po, diba? Ano na yung ginagawa ng tao? Wala nang pakundangan doon sa sariling kalayawan at sa sariling kalayaan na gumawa ng ganito, na gumawa ng ganyan. Wala na po silang pakundangan, mga kapatid. Amen po? So ito po yung pinapakita ngayon sa atin. Pero ang good thing doon, sa next slide, so anin lang po natin, kasi alam naman po natin na gano'n na nangyari, diba? From maganda hanggang nawasak. At ngayon, ang nais naman ng Diyos ay ito na. So, itong drawing na to, lagi itong nakikita dito natin, kahit yung sa mga Stick of Faith, diba? Paulit-ulit itong drawing na to. Kaya nga, kung meron sanang formula niyan, pwede natin kainin yan, para memorize na natin from Eden, diba? Created ni Adan, tapos si Adan bumagsak, dumating si Noah. Then, pagdating ni Noah, nilipo lahat yung tao, sa lipi ni Noah, mayroon na sumama na naman. Then, Tower of Babel na naman, dahil sobrang sama na yung tao. Ngayon, nagkakaisa sila, gumawa sila ng pinakamataas na tore. Then, pagkatapos ng, kasi ang nais nila ay sumamba sa Diyos, sa kanilang Diyos na kanila. Ang alam nila na ito yung magliligtas sa kanila, yun yung Diyos na kataas ang sabay nila. Pero hindi yan ang Diyos na kanilang sinasamba. So, anong ginawa na naman ng Diyos? Binuwag na naman sila. Scattered na naman sila. Then, kaya nga, mayroong mga Chinoy, diba? Indioy, mga Indiano, diba? Mga Pinoy, diba? Ano pa mga Noy-Noy dyan? Kaya nagkawatak-watak tayo dahil nga, pag hindi tayo pinagwalay ng Diyos, lahat ng tao nagre-reveal din na naman, mga kapatid. Amen po? Then dumating si Abraham. Siya ba yung Lahimudyo? Hindi po siya Lahimudyo. Siya po isang hintil sa Canaanites, diba? Pero, siya din po ay tinawag ng Diyos. Upang ano? Upang pamahalaan yung Israel, mga kapatid. Nandun ba yung Diyos? Diyan? Wala po ang Diyos nandun na sa taas. Bakit na po sa taas? Kasi wala na dyan. Nasa bumaba na tayo Kasi yung linya dapat natin is pag ganun So balik, dahil bumagsak na, dito na tayo ngayon. So hanggang dito, hanggang dumating yung mga Diyos, diba? Tayo mga hintils, narito tayo. At nandito na rin yung mga Israelite ng panahon na yun. So, ang ginawa, dahil nga sa mga Israelites, di man sila lahat tumanggap. So tayo ngayong mga hintil, nagkaroon ng oportunidad na or biyaya na matanggap ang kaligtasan na pinangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Upang ano? Upang maibalik tayo sa pangako ng Diyos at layunin ng Diyos dito po sa new heaven or new heaven and new earth pagdating ng panahon. Amen po? So sa halip na rekta lang sana yung plano ng Diyos, tuloy-tuloy lang. Pero lahat yan ay nawawasak po, mga kapatid. Amen po ba tayo? Malinaw po ba tayo doon? Amen. So, pusin po tayo sa pangalawa. Ano naman ito ulit? 2 points lang. Kaya medyo patapos na. So, muna nga, sabi nga doon, bakit nga po ba tayo tinuturing? Tagapamana, verse ng Diyos. Sabi nga doon, sapagkat ito ang layo ng Panginoong Hesus na ginawang pagliligtas sa tao. So, hindi lang dahil sa layunin ng Diyos nung nilikha tayo, kundi dahil yun din sa layunin ng Panginoong Hesus na ginawang pagliligtas sa ating mga kapatid. Dahil nga sa Panginoong Hesus, kaya tayo nagkaroon ng pag-asa na makapanumbalik ulit, mga kapatid. So ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lang upang ihiwalay tayo doon sa napipintong kaparusahan. Tandaan po natin, mga kapatid, kasi kung minsan yun lang po kasi yung naging aim, ng isang mananampalataya, kaya mababaw po yung pananampalataya, mababaw yung pagkaintindi doon sa kaligtasang ipinagkaloob ng Diyos. Dahil ang aim po ng mga Kristiyano, yung goal po nila is yung maliligtas lamang doon sa pintuan ng kaparusahan at sa lawang apoy, doon sa walang hanggang kamatayan. Na parang makapasok lang ako doon, okay lang, makasabit lang ako doon, okay lang. Di po dapat ganon. Kasi ang pagliligtas ng Panginoon, katulad din na makikita natin sa ating sa susunod pa nating mga talakayan, sa susunod pa.
So may layunin po ang Diyos na tiyak na panghabang buhay at walang hanggan. Ito yung layunin ng Diyos, mga kapatid. At yung karaniwang unawa natin dito, ang kaligtasan ay talagang parang yun lang. Kasi yung natuturo natin, diba, yung tinuturo natin at napakinggan natin doon na yung pag-aaral ng sentro daw ng Biblia, yung John 3:16. Yun po yung pinaniniwalaan natin, tinuturo sa atin kahit unang nakatanggap ako sa Panginoon, yun po yung paborito ko, John 3:16, for God so loved the world. Lagi ko yung minimorize yung bagong pa lang ako. Lagi ko yung minimorize, tapos pag sinishare ko, yung laging sinishare ko, ito yung mahal kayo ng Diyos, di ba? Which is, totoo naman po yun, mga kapatid. At ano po ba yung sinasabi doon? Sabi nga doon sa John 3:16, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya ibinigay niya ang isa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinugod ng Diyos ang Kanyang anak upang hatulan at parusahan, hindi hatulan ang mga parusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Amen po. So malinaw naman po talaga doon, mga kapatid mo, at ayan po yung katotohanan. Actually po, kung bumaba tayo doon sa 18 at saka 19, makikita po natin na malawak po yung layunin ng Diyos. Hindi lamang doon sa napipintong kaligtasan na ipinangako natin na dahil mahal tayo ng Diyos, ay gano'n ka lang, mananampalataya ka lang, hindi ka na mapahamak, kung magkaroon ka ng buhay na walang ganun. Saan doon lang tayo na-stuck eh. Pero hindi lang po doon, kasi kung mabasahin natin doon sa next pa, yung makita natin kung ano yung layunin at nais pa ng Diyos sa atin. Amen po? So, pero tama po to, no? Tama naman po to yung mga dati nating mga pero may mga kulang lang kasi nga hindi po binigyan natin. So, paano po ba tayo niligtas? Niligtas po ba tayo doon sa ating, kumbaga, paano ba tayo niligtas ng Diyos sa ating panahon ngayon? Diba? Sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. At ang sagot nga dito ng apostol na mga propeta ay hindi lang layunin ng Diyos. In fact, sabi nga doon, yun lang yung panimulang layunin ng Diyos. Parang ano lang yan, parang alien lang yan. Kung ating balikan, parang alien lang na created by God. Then, bago bumagsak, ibang ganda. Pero hindi po natuloy yun dahil nga doon sa yung pagka-fall ng tao, pagkabagsak ng tao, pag-ibagsik ng tao. At yung John 3:16 na yan, parang pintuan lang din yan sa kaligtasan. Mayroon pang dapat tayong gagawin. Diba? Katulad sa ating ginagawa dito, bakit pa tayo kailangan makinig ng salita, mag-aral pa ng salita? Bakit tayo nagdala ng oras tuwing Friday? Bakit ba? Ano bang inaasam natin? Para lang ba tayo maligtas? Hindi po. Para makasama tayo sa kaluwalhatian at makasama tayo doon sa kapamalaan ng Diyos na nais, minsan binigay ng Diyos sa atin. At yun yung may balik sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. At yun po yung dapat natin layunin. Kaya nga meron tayong kanya-kanyang katawagan, mga kapatid. Huwag po nating sabihin na, hindi, ganito lang ako eh. Hindi, meron po. Sabihin natin, hingin natin sa Diyos. At meron po yan, mga kapatid. Amen po. Okay lang po ba kayo? Marami po kasi mga verses dito, no? So, kasi gusto lang kasi din natin kung minsan parang, okay lang, behave lang naman ako eh. Wala naman akong napapang tao, mabait naman ako. Nagsisimba ako tuwing Friday. Nakikinig ako ng music, worship song, diba? Actually, ngayon, sa ating panahon ngayon, parang nakakalito na kung tutusin eh. Kasi meron ng Christian song, meron ng movie na Christian. Ano pa? Meron ng, wala kasing Christian coffee dito sa atin. Kasi sa Pinas, may Christian coffee na eh. Talagang Kristiyano yung pag-uwari. Tapos parang gano'n na. Meron na rin mga books, di ba? Books, Christian books. Pero meron man tayong lahat ng ginagawa na yan natin. Yung kinaklasify na kasi natin. Sa ating panahon ngayon,
Pero doon kung balikan natin sa Old Testament, di po pinaklasify yan eh. Ano bang sabi doon sa Biblia? Merong masama at merong mabuti. Dalawa lang po. At kahit Christian movie pa yan, or Christian song pa yan, yun ito trivia. Kahit Christian movie yan, Christian song pa yan. Pagka po naging epekto nito sa atin ay parang mapapalambot ang ating emosyon at hindi parang lalamunin tayo doon sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ba ay nakakabuti sa atin bilang mga Kristiyano? Hindi na po mga kapatid, di ba? Christian movie nga siya, Christian song nga siya, pero kung talagang mapiktado ka naman at lalamunin na tayo doon sa may layo tayo doon sa layunin ng Diyos sa atin, hindi po siya maganda mga kapatid. Hindi po ba? Hindi po nakakabuti yung pag-iisip natin dahil sa ating pinapanood, although Kristiyano siya, Christian movie siya, di ba? Na-stress ka, di ba? Parang iba yung dating sa'yo. So, iba kung ano natin, maging aware din po tayo mga kapatid. Ba, sa Pilipinas, Christian coffee naman to eh, wala namang masama nito eh. Magdamag ka na doon sa coffee shop, tapos hindi ka na, wala nang mag-ibang nagagawa, kundi nandoon ka lang nagtatambay. So, wala na rin itong kahit Kristiyano ba negosyo, business mo, Kristiyanong negosyo, pero yung tumubo naman tayo ng higit kumulang, lagpas-lagpas, so hindi rin siya manasawa. At the end of the day, tingnan po natin mga kapatid. Di po masama ng business, di po magsama ng gumawa ng mga kaparaanan para tayo kumita, pero titingnan natin, at the end of the day, ito ba ilayunin ng Diyos? Ito ba yung kalugod sa harapan ng Diyos? Yan po. So ano po ba yung tinuturo ni Apostol Pablo na doon sa kaligtasan na dapat, doon sa Efeso 4? Sabi nga doon sa doon sa Efeso, sa 6 lang. Sa 4 mo na. So habang binabasa ninyo ito, nalalaman ninyo kung anong pagkaunawa ko dito sa hiwagang tungkol kay Kristo. At doon din naman sa talong tayo doon sa verse 6, sabi nga doon, at ito ang lihim. At doon sa itong lihim na sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay may bahagi na rin sa pagpapala ng Diyos. So, tayo po'y umalis dito sa so hiwagang tinutukoy niya, hiwaga lang na siya ay bagong ipangaral ito ng mga apostol, mga kapatid, pinapangaral ng mga apostol. So at yung hiwaga na yun din po yung tinutukoy na lihim. Lihim lang siya noon, nung una. Hindi pa naman talaga alam eh. Hindi pa alam kasi nga, hindi naman nila alam na ganun pala yung mangyayari. So naging lihim sa kanila, pero ngayon sa atin, hayag na. Alam na natin yung hiwaga na yon. At ano yung hiwaga? Sa pamamagitan ng magandang balita at sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung mga hintil na naging bahagi na rin sa pagpapala ng Diyos. Tulad sa ating drawing na pinapakita kanina, wala na sana tayong karapatan pa na maging manumbalik sa Diyos, pero bigyan tayo na another na naman chance na para tayo makapanumbalik sa Diyos. Kaya huwag po natin sayangin mga kapatid. Maraming bisis nang pinagkaloob sa atin ng chance sa ating Panginoon na tayo manumbalik, tayo maglingkod, tayo ay maging kawangis sa pagdating ng panahon. Di ba? Huwag po natin sayangin mga kapatid. Bagkos i-embrace po natin, asamin natin, titingnan natin, itanong natin para higit natin maunawaan at maintindihan ang nais ng Diyos. Ano po ba? So tulad ng pinakita dito, di ba? Ano po ba yung sinasabi dito? Na ang tanging Panginoon Sus lamang yung daan. Wala pong iba. So kaya po, ang ipinapangaral natin yung Great Commission sa ating church, di ba? Lagi po nating Great Commission. Bakit? Dahil nga ito po yung marami pa pong makakilala para makatanggap ng pagpapala na mula sa Panginoon, kaligtasan. At sabi nga doon, ang kaligtasan na ito lamang ay pagbubukas doon sa yung pintuan lamang. Pero huwag natin doon asamin yung pintuan, hindi tayo makapasok doon sa
kaluwalhatian at nais ng Diyos para sa ating mga kapatid. Amen po. So ano po bang sinasabi doon sa Galatia? Malapit na po, no? Ang dami kasing verse po. So yun po, no? So makikita nga din po natin doon sa 8, sa Genesis 8 lang po tayo mag-start. Doon sa nakapula lang, sa next slide pa po. At ang magandang balitang ito ay inihayag ni Abraham sa pamamagitan mo'y pagpalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Sumasampalataya ang Diyos kay Abraham. Si Abraham kaya't siya ay pinagpala at pagpalain din ng tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. So ito kasi yung parang naging din ng mga Kristiyano, yung pinamumukutan din ng mga Kristiyano. So ano po ba yung sabi si Abraham nga, di ba? Pinagpala siya. Parang ganun ba? So naging naging confrontation po siya doon sa John 8 at saka sa John 10, di ba? Sa mga Hudyo, ang Panginoong Hesus Kristo dahil sa naginigit-git nila na sinabi nila na kami yung anak ni Abraham. At sabi naman ng Panginoon, hindi kayo mga anak ni Abraham, hindi kayo anak ng Diablo. Kaya nagagalit yung mga Hudyo noong time na yun. Sa atin naman ding panahon ngayon, di ba? Kung sabihin naman din natin na hindi po ako born again Christian. Hindi po ako born again Christian lang ko eh. Di ba? Kung may mga gano'n tayong Kristiyano ako eh. Paano pag sabihin natin na hindi ka born again Christian? Bakit? Bakit kaya hindi ka born again Christian? Baka ikaw yung born against. Born against, di ba? Bakit naging against? Kasi yung ginawa mo ay hindi gawa ng born again. May mukha ba tayo? Kasi sabi natin born again tayo, tapos ginawa natin hindi naman born again, so born against tayo. Against pala tayo sa example lang po doon dati, yung sa sa kompletisyon itong nakatira. Pag uwi ko galing sa Bible study, nag-inuman sila doon. Tapos dami sila, mga mabarkada sa labas, mga kasamahan ko. Pagdating doon, takay ka. Sabi ko, hindi po, kasi ganito ganyan ako. Kayo palang mga burn again. Burn again. Bakit mo masasabi na gano'n ka? Pare-pareho lang naman tayo. Sabi ko, wala namang pagkakaiba. May mga kasamahan dito yung burn again daw sila. Pero may mga ganito, may mga ganyang bisyo, may mga gano'n. At tumahimik na po. Iba hindi po. Sa biyaya naman ng Diyos. Bago ko lang ang Kristiyano niya. So hindi naman po na pero dapat makikita sa ating pamumuhay mga kapatid. Ang point kasi doon. Dapat nandun yung tunay natin na pagsisisi, tunay na tumaliko doon sa kasalanan natin, at tunay na tumanggap doon sa banal na Espiritu. At magpabautismo tayo para tayo ay maging buo yung ating pagka-born again. Amen po? So, yun po, mga ganong sitwasyon ba na kung minsan parang sabihin natin joke lang, pero may ba? Kasi kadalasan sa atin ngayon, imbis na born again, pero wala, against eh. Kasi laging mas pinapa yung nila, sarili nila kaparaanan kaysa kalooban ng Diyos. Amen po? So, yun po, no? So, mahaba kasi yung mga explanation na to eh, kaya talagang siya eh. So, talo na lang tayo sa John 1, nasa 1 John 3, 1, 2. Sabi nga doon, tingnan nyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan at hindi nakikilala ang Diyos. Mga minamahal, anak tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa napapahayag ang magiging kalagayan natin. Amen po. So ayan po yung totoo, ganun din daw kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. And then, may binibitawan siya riyan, mga minamahal. Pag sinabing mga minamahal, sabihin nga natin ako yun. Yun nga.
Mga minamahal. Yun. Mga minamahal. Dapat kasama tayo doon sa mga minamahal kasi sinusulatan nga eh. So, dapat anong po natin, asamin po natin yun. Na yung mga bagay na yun ba na pagdating ng panahon, wala pa tayong panghihinayang. Diba Lord, lagi nga akong sa church Lord eh, lagi nga akong nasa likod, di ba? Lagi nga akong nahihinig sa iyo, kahit pag ganun-ganun na yung mata ko, pero bakit ngayon? Wala na, dapat asamin natin na pagdating ng panahon, kasama tayo doon sa layunin ng Diyos na makasama sa kalulhatian pagdating ng panahon. Yun po yung dapat asamin natin mga kapatid. Para po hindi masayang yung ating pagpapagal, hindi po masayang yung ating pagpupunta dito every Friday, hindi po masasayang yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po masasayang yung ating ginagawa mga kapatid. Amen po. So yun po no, dahil nga medyo pa to eh, madami mga sige po. Tayo po ay tatalo na lang doon sa Ayun. Isa lang naman po yung pinapaalala talaga dito. No? So, paalala ng Kristiyano, sabi nga doon sa Hebrew. Gayon naman, paano tayo makaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasan na ito. Kaya nga eh. Paano daw tayo makaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan? Kaya nga sabi ko kanina, pahalagahan natin. Nandito na tayo eh, nakasakay na tayo eh. So, huwag na tayong tumalon. Parang sumakay ka ng barko, di ba? Pag sumakay ka ng barko, papunta rin sa paruroonan mo, kahit padaanin na ng bagyo, basta nila lumubog yung barko, tiyak na makarating ka doon sa paruroonan mo. Pero, kung ikaw ay tumalon, pagdating ng kalagitnaan, hindi ka makakarating doon sa paruroonan. Ano ba yung point doon mga kapatid? Tuloy lang po tayo mga kapatid. Huwag na po natin sayangin. Then ang purpose naman po talaga ay talagang nais ng Diyos na makarating tayo doon sa kalulatian na minsan na niya ibinigay o ipinagkatiwala o ipinapamahala sa ating mga kapatid. Yun po. So, ayun po no, yung God's changing purpose. So, tingnan natin yun. Last na to na malapit na tayo, lagunin na natin. So, ano po bang sinasabi doon? Ikayatin natin ang mga taong manubalik loob sa Diyos bago dumating ang wakas. Ito po yung ating Great Commission na tinatawag. Sapagkat darating ang wakas, so we need to reach out doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Sa pamilya natin, sa mga kasama natin sa trabaho, try to encourage po mga kapatid. Sa mga, saan na tayo mapunta? Sabi nga, get out of our comfort zone. Kasi kung minsan doon tayo nakano doon sa comfort zone natin, ito lang, madali lang ito. Ito lang, mas mahusay ako dito yung gawin ito eh. At try natin hakbangin yung mga bagay na hakbang tayo, di ba? Hakbangin po natin mga kapatid. So kabisaduhin po natin yung magandang balita, yung kaligtasan, di ba? At lagi natin yung parang pakita natin, pag we need to apply in ourselves also, mga kapatid. Yung kamag-anak, sa kaibigan natin, mga kaklase natin, opisina. So, gamitin po natin, malalo ngayon sa mga social media, pwede naman po tayo mga kapag-chat, pwede naman po natin gawin yung mga. Sapagkat yun po yung kaguluhan na ating napapanatili dito sa daigdig na ito. Upang tayo ay, pagdating sa wakas, ay makapanatiling matapat tayo at maparangalan at maluwalhati natin ang Diyos. Amen po? Hindi po naman yung nais ng Diyos. So, lagumin na natin. Bakit nga po ba tayo tinuturing na tagapamana o verse ng ating Panginoon? Sapagkat, sabay-sabay natin pasahin, sapagkat yun. Sabi nga doon, ito po yung nilalayo niya, yung dumating ang oras na may alok niya kasama ang Panginoon, ang karangalan ng kawalhatian upang makasama tayo sa pamamahala pagdating ng panahon. Diba? So, ang pangalawa naman, sabi nga doon, sapagkat ito ang layon ng Panginoong Hesus
sa ginawang pagliligtas ng tao. So, magkarugtong po yun, no? Kaya lang maging kailangan natin ng pagliligtas dahil ang tao ay tumalikod kay Yahweh na lumikha o sa lumikha ng tao, mga kapatid. So, ang labo nga po dito, mayroon pong tiyak na paghiwalay ang Biblia sa mga mananampalataya bago pa bumalik sa Panginoon. Tayo yun, mga kapatid, no? Mananampalataya tayo bago bumalik sa Panginoon. At doon sa mga mananampalataya, pagbabalik niya, at yun yung pagbabalik niya, doon po yung isang taong, 1,000 taon na patungo sa walang hanggan, mga kapatid. So, mapalad po yung mga mananampalataya sapagkat sila ay, sabi nga doon, maluluwalhating kasama ang Panginoong Hesus at pamamahalaan ng isang nilikhang kasama niya. At ito yung dapat natin pangarapin, mga pangarapin po, mga kapatid. Amin po. Na hindi lamang na tayo, mapuntinto tayo sa ating kinalagay ngayon, pangarapin natin. Pagdating ng panahon, maging kalugod-lugod makasama rin sa pagkatigan ng Diyos. Sinabi pa niya ulit-ulit dito, Panginoon, mag-imbag kayo sa iyong kayamanan sa langit at mag-imbag kayo ng kayamanan sa langit sapagkat yun yung dapat pangarapin natin, no? Dapat hindi lang tayo kundi maging kabahagi tayo sa lahat ng gawain dito sa Diyos na inaatas sa atin. Sa mga hindi mo na lang palataya, yung panawagan na magsisi at magbalik loob sa Panginoon ng Isus habang may panahon pa. Sa mga mananampalataya, ngunit gumagala-gala pa rin yung puso't damdamin, walay sa pangarap, mamuhay po tayo ng para sa Panginoon Isus. Huwag sayangin ang panahon at buhay sa paggawa, pag-aaral, paglilibang o anumang kabalahan. Gawin lahat ito bilang paglilingkod at mapaparangal, ang magpaparangal sa Kanya. Sa ganon, wala tayong panghihinayang